TV ratings ng Showtime, hindi na tumaas. Pangako ng Showtime sa GMA7 at kay Gozon, hindi natupad. Matatandaang, gaya ng una nga nating napag-usapan, ay kung ang online views nga ang pag-uusapan, ay talaga namang makikita nga dito ang laki lagi ng lamang ng dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga noong Sabado December 27, 2025, na umabot ng 60K, kung ikukumpara sa Showtime na umabot naman ng 30K. At kung isasama na nga ang YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5 at ng Showtime sa GMA Network, ay aabot na nga ang dami ng nanood sa Showtime ng mahigit 48K, at aabot naman ng mahigit 75K ang Eat Bulaga, na lalo na ngang tambak ang Showtime dito. At kung isasama naman ang pangatlong YouTube livestream ng Showtime sa ABS-CBN Entertainment, na umabot naman ng 30K, ay aabot na nga ito ng mahigit 78K. Na makikita nga dito na kailangan pa palang isama ang pangatlong YouTube livestream ng Showtime para lang lumamang ng 3,000 sa dalawa lang na YouTube livestream ng Eat Bulaga na umabot nga ng 75K. Kaya naman, paano pa kaya kung may pangatlong YouTube livestream pa kaya ang Eat Bulaga? Samantala, kung ang titignan naman dito ay ang TV ratings, ay alam na nga ang magiging resulta dito, na syempre ay makikita ngang mas mataas ang TV ratings ng Showtime kung ikukumpara sa Eat Bulaga, at kitang-kita nga naman kung sino ang mas mataas sa TV ratings. Pero, may dalawa nga tayong tanong para dyan mga kapatid, The Bark Ads at mga ka-highlights. Ang una nga, ay bakit nga ba umaabot ng ganito ang TV ratings ng Showtime? Na syempre nga, ay napaka-obvious na nga naman ang dahilan nito, dahil ito nga ay nasa GMA Network kasi ang Showtime. Pero malayong-malayo naman, sa TV ratings noon ng Eat Bulaga, noong nasa GMA Network pa sila, na pag-uusapan nga natin maya-maya lang. Dahil kung matatandaang noong nasa GTV ang Showtime noong 2023, ay umabot nga lang ito ng 3.3 TV ratings, na nanggaling nga mismo noon sa GMA7, at makikitang may 3.0 naman ang TV ratings ng Eat Bulaga, o EAT pa noon. At noong nasa TV5 naman ang Showtime, ay ayon mismo sa TV5, mula sa isang article mula Filipino Star ngayon, ay hindi nga daw umaabot ng 3% ang TV ratings ng Showtime noon, dahil parang 2% nga lang daw ang TV ratings ng Showtime, noong nasa TV5 sila. Na mababasa nga dito na, ayon pa rin sa insider ng TV5, ay masaya pa rin daw ang TV5 sa rating ng Eat Bulaga ngayon. Kung ikukumpara nga daw ang ratings ng It's Showtime, noon nasa TV5 pa ito. Kung saan sinabi nga nitong, kasi noon namang nasa TV5 ang Showtime, parang 2% lang rating nito. Saka accepted na naman daw nila, na 5 ang channel ng It's Showtime, kung ikukumpara nga sa kanila, na 2 channels lang. At ang pangalawa namang tanong, ay mataas nga ba talaga ang TV ratings na ito ng Showtime, ngayong nasa GMA Network na sila? Kung pagbabasihan nga ang TV ratings ng Showtime noong unang paglabas nila sa GMA7, ay talaga namang isang napakataas na TV ratings ang naitala noon sa Showtime. Na matatandaang umabot nga ito noon ng 9.6 sa 4 na channel ng Showtime, at may 4.4 naman ang TV ratings ng Eat Bulaga, sa 2 channel nga lang nito. Pero, ang tanong, na-maintain ba ito ng Showtime, o na-maintain ba ng Showtime ang mataas na TV ratings nila na ito noong unang araw nila sa GMA7, hanggang ngayon 2025? Matatandaang, may pangako noon si Carlo Katigbak kay Attorney Felipe Gozon noon, na mas tataas ang kanilang TV ratings, sa paglipat nila sa GMA7, na inasahan pa nga noon ni Gozon. Na mababasa nga dito na, I think we can expect more mutually beneficial collaborations between ABS-CBN. That will benefit the viewing public. Kaya't I hope, ipinangako naman sa akin ni Carlo na gagandahan niya yung programa niyo ngayong dalawa na ang platforms niyong malakas. Na napag-usapan na rin natin noon.
welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, kung babalikan nga ang mga TV ratings ng Showtime mula noong 2023 na umabot na noon ng 9.6 ang TV ratings nito, sa 4 na pinagsamang channel ng Showtime, ay matatanda ang pagdating noong April 2024, ay umabot na nga lang ng 8.7 hanggang 8.3 ang TV ratings nito. At makikitang umabot naman ng 4.3 ang TV ratings noon ng Itbulaga. Noong April 10 naman, ay may TV ratings naman na 8.3 ang Showtime, at may 4.9 naman na TV ratings ang Itbulaga. Na kung titignan nga, ay may mataas na TV ratings ang Showtime kung ikukumpara sa Itbulaga. Na syempre, ay dahil nga sa mas marami ang naaabot na audience sa GMA Network kung ikukumpara sa TV5, na matatanda ang kahit ang Itbulaga ay alam na ito. Pero, noong October 2024 naman, ay makikitang umabot na nga lang ang TV ratings ng Showtime ng 7.2, at may 3.5 TV ratings naman ang Itbulaga. At kung titignan nga, ay bumaba na nga ang TV ratings ng Showtime kung ikukumpara noon, yan nga ay kahit na may 5 TV channel ang Showtime, at may 2 TV channel naman na papanood ang Itbulaga. Pero, ngayon nga, ay mas makikita ang laki ng ibinaba ng TV ratings ng Showtime kung ikukumpara noon, na sa katunayan na dyan, ay noong August lang, ay makikitang malaki talaga ang ibinaba ng TV ratings ng Showtime, na mula sa pinakamataas na TV ratings noong 2023 na umabot noong sa 9.6, hanggang 8.7 noong 2024. At umabot na nga lang ito ngayon ng 4.4, hanggang 4.9 noong August 2025. At makikita namang umabot naman ng 3.3 hanggang 3.7 ang TV ratings ng Itbulaga. Na kung titignan nga, ay kahit na bumaba ang TV ratings ng Itbulaga, ay hindi nga ito ganun kalaki, sa 4.4 na TV ratings ng Itbulaga noong 2023, at 4.9 na TV ratings naman ito noong 2024. Yan nga, ay kung ikukumpara sa Showtime, na may dating TV ratings na 9.6 noong 2023, na noong August 2025 nga ay makikitang umaabot na lang ng 4.4 hanggang 4.9. Na mababasa pa nga sa isang article mula Lion Here TV, na dumidikit na nga ang TV ratings ng Showtime sa Itbulaga. Noong September 2025 naman, ay may 4.9 na TV ratings ang Showtime, at may 3.4 na TV ratings naman ang Itbulaga. At ngayong December 2025 naman, na makikita nga sa isang article mula PEP-PH, na mababasa nga dito na, as of late December 2025, official national television TV ratings data for the current month is not yet widely available publicly, as data is typically released with a delay by ratings providers such as Nielsen Philippines and AGB Nielsen. Just like last Thursday December 11, 2025, the number of viewers on free TV has decreased. Its Showtime was satisfied with 4.7%, and Itbulaga was 2.9%. On Friday December 12, viewership was even lower, its Showtime was 4.5%, and Itbulaga was 3%. Na makikita ngang lamang nga dito ang It's Showtime, pero, makikita din naman dito, kung ilang mga channel ang nagsama-sama, para umabot ng ganito ang TV ratings ng Showtime, gaya na nga lang ng GMA7, GTV, A2Z, All TV at Kapamilya Channel. Laban sa dalawa lang na TV channel ng Itbulaga. Pero, sa kabila nga ng mataas na TV ratings na ito ng Showtime, ay makikita pa rin nga dito ang laki ng ibinaba ng TV ratings ng Showtime, kung ikukumpara nga noong unang araw nila sa GMA7.
Yan nga, ay kahit nasa GMA7 na nga ang Showtime, nakilala ngang malakas na network. Pero, kahit nga ang malakas na network, ay wala din naman magawa, para mapataas pa ang TV ratings ng Showtime. Dahil noong nasa GMA7 nga noon ang Eat Bulaga, ay matatanda ang umaabot nga ng 22.4 ang TV ratings ng Eat Bulaga, yan nga ay makikita sa isang article mula PepPH. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?